General Jose Melencio Nartates, ang hepe po ng NCRPO. Siya po ang Regional Director ng ating pambansang pulisya sa Metro Manila. Magandang umaga po, General. Magandang umaga po, Manong Ted. Opo, and thank you. Ating tagapakinig. Salamat sa inyo pong panahon. Ito pong suspect na nahuli po, iniharap ni Secretary Avalos kahapon, si Gerard Raymond Yu. Nasaan na po siya ngayon? Ito yung bumarel doon po sa driver ng Innova na nakagitgitan sa EDSA. Siya po ay nasa kustudiya, under arrest sa Makati City Police Station po. At dinodokumentahan po natin ang ipapile na kaso sa kanya, a case of murder or inquest po sa prosecutor ng Makati City. Okay, so sir, hindi pa po siya na-inquest sa prosecutor. Meron na ho ba kayong oras kung kailan po ito gagawin, sir? Hopefully matapos po ngayong umaga yung documentation and hopefully this day ma-inquest po siya. Okay. Sige po. Sir, alam niyo ho ba yung kwento? Paano po natunton yung kotse? Saan nahuli yung suspect? At nung panahon na iyon, ano po ang naging mga panuntunan ng PNP para masiguro na wala pong teknikalidad sa usapin po ng pag-aresto po sa kanya? Of course, unang-una, we have a careful scene of the crime operation na kung saan nagkaroon nga po ng traffic doon. Umabot kumulang ng 2 hanggang 3 oras doon sa southbound ng EDSA, doon sa bandang before nung tunnel and immediately after yung pagbaba doon sa tunnel, na sarado po natin yun. We ensure na makuha po yung mga ibang mga ebidensya po doon. Like for example, nagkaroon po tayo ng trajectory and at the same time careful measurement nung mga lugar na kung saan actually binarel, and at the same time pieces of evidence na magpapakita na ito ay mga ebidensya na nagamit o resulta ng isang shooting incident na kung saan nakakuha tayo ng isang basyo ng bala ng coming from a caliber 40. So, kailangan pong na-preserve yun at na-lift po natin yun at na-preserve. So, dyan po nagsimula at pasensya na po sa abala sa mga motorista natin dahil sa traffic. So, after that, we carefully review yung mga CCTV coming after the incident and then before the incident. So, nag-backtrack po tayo and forward po para matunto natin kung saan, anong plaka ng sasakyan, saan, anong klaseng sasakyan, saan magtutungo at saan nanggaling. Okay. Nagpunta nung nalaman po natin ang plate number, yun po ang pagkakalanlan. Nag-coordinate po tayo sa LTO, nalaman po natin na ang registered owner ay nagngangalang Susumu Sai. Pangalan po yan ng isang Hapon or Japanese. And so we already, when we got the result from LTO, tumakbo na kaagad tayo sa Las Piñas na kung saan yun yung registered owner at address. At hindi naman basta-basta nakarating yung mga pulis natin dahil traffic. Of course, we have our supervisors in National Capital Region. Nandyan din ang district director at iba-ibang chief of police. So, nagko-coordinate po yan. So, hindi pa nakarating ang mga Makati police doon dahil sa traffic. Nagpunta na ang Las Piñas at nalaman po natin doon na ang pagmamayari ay wala na doon, na matagal na. At the same time yung sasakyan na hindi na nakikita doon. Taon na po. So, we suspect na nag-transfer po ng ownership. bahay. Ano yan? So, nag-transfer po, sir, nag-transfer po ng bahay o ng ownership ng kotse? Hindi po tayo sigurado pa, pero sure tayo na ang sasakyan ay BCS 77. Okay, go ahead, sir. Yung Mercedes-Benz na yon. Pero sigurado po tayo na yung Mercedes-Benz na yon at yung nakapangalan na tao ay for years na po ay wala na po doon na nakikita at hindi na doon nakatira. So we have no recourse but
again to tuntunin po yung tracking nung Yung may-ari ng kotse, ano ho? may-ari. Opo. Saan po patungo. Okay. And so pagdating po ng bandang alas 10 ng gabi, nakakuha po tayo ng information coming from mga owners po ng CCTV, at the same time particularly isang hotel na kung saan nakita po ang BCS 77 with another name na may control. Ito na po ang Gerard Talusan U at nakatira sa Riverside Village, Pasig City. So bandang alas 10 po, no, nakuha natin yun, nagpapunta na po tayo ng tao dun sa lugar na yon, na kung saan nakapinpoint po tayo ng isang bahay, eksaktong bahay, at may nakaparada po na sasakyan na Mercedes-Benz, pero ang nakalagay po ay ibang plaka. So we have no recourse but mag-stake out lang po doon, and we ensure na ma-cordon po yung lugar. And so while having the backtracking, inabot po nung backtracking ng alas 6 or alas 7 ng umaga, nakita natin yung CCTV. Ang pinapanghuli po ay pumasok dun sa village, yung plaka na yon. Alas 7 na po ng umaga or alas 8 ng umaga, na-view po natin yung CCTV, BCS 77. So we suspect na yun ay pagdating po kasi nung BCS 77 na yun, mga bandang alas 5:30 po ng hapon. So na-late po tayo, but because of the information na tumakbo kagad tayo. Opo. Pero we just would like to confirm na nakuha po ito yung confirmation dun sa CCTV. Okay. And so when we peep in on the sa Mercedes-Benz na yun na nga yun, dahil mayroong plaka doon na BCS 77 sa loob. Opo. So nandyan na po tayo. We look for Gerard Yu, and then arrested him. Opo. Including the firearms that na naka-register sa kanya, ating pong pinasurrender at sinis. So diyan po nagsimula dahil nakita po natin doon, nag-request din tayo sa Firearms Explosive Office about kung meron siyang firearm. At meron siyang firearm. So siniso natin. Opo. Ganito po, General, saan ho inaresto itong suspect? Sa loob ng bahay niya o sa labas? Sa labas ng bahay po lumabas. Opo. So hinintay lumabas kasi wala ho kayong warrant, no? Tinawagan po siya para lumabas. Okay. Sir, nasabi ho ninyo, na-recover pala hindi lang slag kundi basyo mismo nung ginamit na barel? Ang basyo po na-recover na sinasabi ko ay during the SOCO operation dun sa EDSA mismo. Oo, Basyo po yun. so nung pumutok siya, paano lumabas yung basyo sa labas ng kotse? I suppose, puputok po yun dahil kung nakita naman po natin yung sasakyan na wala pong butas. Kung may butas po yun, ibig sabihin from inside ay pumutok siya. Nagbukas siya ng bintana, pumutok siya. Doon lumabas yung basyo, doon tumarsik yung basyo. Tama po yun. In-extend niya siguro po ang kanyang kamay palabas. Aha. Okay. Sir, ito pong si Gerard, ano ho pagkatao nito? Meron siyang firearms license doon sa caliber 40 na ginamit niya? Doon sa ating pagsasaliksik or coordination sa Firearms Explosive Office, sa records po, meron po siyang lisensyadong 2 barel. Ito po ay caliber 40 na 2, isang Taurus at saka isang Jericho. Opo. So, ito po ang may suspicion tayo, baka ito yung nagamit. And so, na-surrender at sinis po natin sa kanya itong baril. Opo. Yung po sinasabi nyo, nahuli siya paglabas ng bahay. Paano po na-recover yung baril? Siya ba'y lumabas ng bahay, dala yung kotse at naandun sa kotse po yung baril o yung baril po yung bit-bit niya? Hindi po. We asked the wife. The investigators asked the wife to surrender the firearms, and so these firearms were surrendered.
So nasa loob ng bahay yung nagkusa yung misis nitong suspect na isurrender sa pulis yung barel. Tama po yan. Okay, ano ho ang pagkatao nitong Gerard Raymond Yu na ito? Ilang taon na po siya? Ano pong negosyo nito? Paano po? Sa ating initial na pagsasaliksik, siya po ay isang negosyante ng trucking services po. Mhm. Opo. At ito hong si Raymond Yu, wala siyang relasyon sa registered owner ng kotse? Ito po'y kanya labang binili? Kasi nga po hindi na kamo mahagilap, sir, yung pong registered owner ng kotse. We will be coordinating or yung registered owner po ay will be subjected to investigation. Mm-mm. At bakit napunta kay Gerard Yu yung kanyang sasakyan. Opo. Part po ng investigation. Opo. Sabi ho ninyo, ito hong may-ari ay Japanese national? Hindi po natin masabi na Japanese national pero po ang pangalan ay sounds like a Japanese national. Kung ating titignan po, susumuhusay parang Japanese national po ito. Pero hindi pa po natin masabi. Okay. Sir, nung siya po lumabas ho ng bahay, ano yan, naglakad lang siya paglabas ng bahay at doon po inaabangan siya ng mga pulis? Kinatok po natin siya para sumurrender po siya. Opo. Kasi kung hindi po siya susurrender, we have a reason. If he's inside, hindi siya susuko ng maayos, ay papasukin po natin yun. Opo. We have a reason and legal paraan or legally can be arrested. Opo. Yan po'y sakupan ng hot pursuit dictum? Tama po yan. Ang ginawa po natin ng pulis, walang humpay po ito. Sila po ang nag-conduct ng hot pursuit. Ibig sabihin, uncut yung yung ang mga pangyayari. Opo. Sir, nung ho ba siya naaresto, nanlaban ho ba siya at siya ho ba'y sinabihan ng kanyang karapatan at hindi ba siya kumuha ng abogado? Basic po 'yon. Sinabi po ang nature ng kanyang pagka-aresto at bakit siya inaaresto. At of course binagbigyan din po siya ng binasahan po siya ng Miranda Doctrine. Kasama na rin po 'yan. Opo. Karapatan niya na magkaroon ng abogado. Opo. Meron po report na nagkaroon ng paraffin test at siya po'y positive. Nung bang ginawa iyon, may abogado siya? Nung ginawa po 'yon dito sa crime laboratory, hindi ko lang po masigurado pero pagkakalam ko wala pa po yung abogado na. Opo. Kaya ho ako nagtatanong ganito po lamang, General, kung mamarapatin po ninyo kasi nangangamba rin po na naman po yung iba na kasi baka on technicality, di ba? Alam niyo ho yun, airtight ang ating hawak na lahat and then all of a sudden, dahil po lamang sa teknikalidad, yung kaso ho, hindi ho, hindi umusad. So, dito po sir, sa ngayon, sa usapin po nung siya'y inaresto at kinuhaan na ba siya ng statement? Wala po. Wala pa po. So, hindi pa po siya, meron na ho ba siyang abogadong tinawag mula na siya naaresto? Hindi pa po dumating yung abogado niya but we accosted him. Opo. Well, ipagtanggol niya lang po yung sarili niya pagdating doon. Ipagtatanggol din namin ang sarili namin doon. But the lifting of paraffin test is material na po yun. Lalong-lalo pa inconclusive yun. What is so important is he was directly identified by nung nabuhay po na nakalulan doon sa Innova. So meron pong so meron pong positive identification si Yaya dito po kay Yu. Opo. Tama po 'yan. At lalong-lalo na po ang ating mga operatiba na hot pursuit po 'yan, walang cut po yang tuloy-tuloy na follow-up operation. Opo. Yes, sir. Continuing po. Opo. Pangatlo po na hindi niya po maikakaila is these firearms that was seized from him that was turned over by
his wife, and at the same time registered under his name, ay nag-match during cross-match sa ballistics po. Scientific examination po yun. Hindi niya po makakaila. Opo, yes sir, And yes sir. at the same Opo. time, hindi niya rin makakaila ano ang ginagawa nung Mercedes-Benz Black with plate number BCS 77. Hindi naman po pwede siguro dinala ng pulis doon. Opo, At hindi naman pwede siguro nilagay din ng pulis yung plate number. BCS 77. Oo, kasi dalawa pala ang plate number nito nung siya hinahabol na nagpalit ng plate number. Nung siya po hinahabol na or from 2:30 during the incident, nakaabot po siya sa bahay niya sa Pasig area ng 5:30. Pagdating po doon, nagpalit na po ng plaka. Opo. Siya ba'y umamin sa krimen po, General? Basically, hindi niya po aminin. So wala po siyang, as in wala siyang statement? Hindi niya po inaamin. Hindi niya anyway, o sige po. So sir, ang filing po ng kaso, ano pong kaso? Murder po ito? Murder po. Opo. Bakit po? Ano pong elements ng murder dito? Para lang tayo makasigurado po. Ano pong sinasabi po ng inyong legal? Of course po, ginamitan ng dahas, ginamitan ng baril, wala namang kalaban-laban, wala namang imminent threat na kailangan gamitan ng dahas at binaril po. Opo. Sige po. So sino po ang inyong mga team dito na nagtrabaho dahil alam niyo yung mabuti nga po agad itong nirespondihan at tuloy-tuloy yung investigasyon, and just a day after nahuli po kaagad itong sinasabi po na gunman dito. Sino po ang dapat natin bigyan po dito ng pagkilala sa inyo pong team? Unang-una po yung ang Makati Police City Police Station, ang lalo-lalo na yung COP at mga investigador. Yung nag-supervise po ang ating district director, at nandiyan na rin po ang ating intelligence operative ng Regional Intelligence Division o yung ARSO ng NCRP o dito po sa Bicutan, na kung saan material po yung pagbigay ng timely na pagbigay ng impormasyon na kung sino at saan ngayon matatagpuan yung tao na nagda-drive doon sa BCS 77 o yung Mercedes-Benz at yung pagkatao niya. So remember na sinabi ko kanina, alas 10 pa lang ng gabi naka-stake out na po yung mga Makati City Police doon dahil nga doon sa binigay na impormasyon na galing din sa ating community sa isang hotel. At nagtugma naman ito dahil patuloy pa rin yung ating mga operatiba, lalo na yung Makati City, sa backtracking ng CCTV. By 7 a.m., 8 a.m. kinaumagahan noon, ay talagang makikita sa CCTV na yun yung Mercedes-Benz na pumunta doon sa Pasig. Opo. Sige po. So, yan po yung mga tao. Opo. Well done, sir. So kami po'y nagpapasalamat ng lubos sa inyo pong liderato. Ito pong kasong ito ay nalutas agad-agad. Ang amin po nga lamang na sana po ay magpatuloy po ang paghahanap dito ng katarungan hanggang sa ito'y masintensyahan ng husgado. Salamat po, General. Salamat din po sa pagkakataon. Opo. Thank you. Si Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang hepe po ng pulisya sa National Capital Region. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.